modern generation na ito. Kaya maintindihan natin na medyo mabibigat ang mga claiming ng mga taong ito. Ay magugulat kayo, maraming tao naniniwala sa kanila. I mean, kay Apollo Kibuloy lang, kung sino po ba rito taga Davao? May mga taga Davao ba rito? Okay? Mga taga Davao, pagbaba mo pa lang ng Davao Airport, right? Okay? Makikita mo na yung malaking building nila noon, di ba? Eskwelahan nila, yung college doon. Nung bumaba po ako doon sa airport ng Davao, talagang nagulat ako. Ang laki-laki ng college na doon, ang laki-laki ng mga building. Katabing-katabi mismo ng airport. At yun po ay paaralan at templo nila nila Apollo Kibuloy. Nakita po ninyo mga kapatid, mga ultimo mga presidential balls na tumatakbo, pumupunta sa kanila at nakikiusap sa kanila para sa kanilang mga boto. Bakit? Sapagkat napakarami ng mga naniniwala sa kanilang katuruan. Imagine that? Okay? Magugulat po kayo dito sa mga taong ito. And hindi lang sa Pilipinas, sa Amerika. Alam niyo po ba yung Scientology? Okay, yung relihiyon na pinapakilala ni Tom Cruise. Okay, nila Shirley MacLaine. Gusto ko makakita po natin dito na itong mga grupong ito, yung mga New Age movement na yan. Okay, yan po ay mga katuruan na nagsasabing nasa amin, nandito, okay, ang Kristo na hinahanap ninyo. Nandito ang kaligtasan na hinahanap niyo. Sabi ni Jesus Christ, ang sabi niya ganoon, beware! Mag-ingat kayo! Huwag kayong padadaya, huwag kayong paloloko. Kapag kasi na nag-claim na gano'n na sila at nakikita niyo yung inconsistent sa Biblia, layasan niyo yan. Kapag kasi Kristo ay sinabi nilang nasa kanila, sabi ni Jesus Christ, huwag yung paniwalaan yan. Sapagat ako ay babalik. At ang kanyang pagbabalik, mga kapatid ko, ay hindi niya ito i-proclaim at pupunta siya rito sa Lord of the Harvest at sasabihin niya, sabihin niyo na nasa Lord of the Harvest si Jesu Kristo. Are you here? Hindi po. Okay? Ang kanyang pagbabalik, mamaya sasabihin ko sa inyo, ay gaya ng isang magnanakaw na walang nakakaalam. Mamaya explain ko yan sa inyo. Okay? Kaya hindi po natin, lalo na yung mga nakikinig ngayon, dapat makita natin dito na huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga claiming na mga relihiyon na yan. Amen? Amen. And ulitin ko, ang mga bagay na yan ay nangyayari na ngayon sa paligid-ligid natin. Marami na ang mga nagkle-claim na sila si Jesu Kristo. At kapag ka nagkaganyan, sabi ni Jesus Christ, maniwala kayo, iyan ang unang tanda. That's the first sign that I am coming. Okay? Hindi po mituro ng ating Panginoong Hesus sapagkat alam niya na ang kanyang mga disipulo ay hindi pa masaya. Okay? Alam niya na ang kanyang mga disipulo ay medyo hindi pa masyadong kumbinsido kung yun lang. So sabi po ng ating Panginoong Hesus, eto pa ang pangalawang paraan para matanda, para malaman ninyo na ako'y babalik na o magra-rapture na. Kaya hindi natin dapat basta isipin na rapture na ba or ganito na. Ito ang pangalawang tanda. Okay? Ito po ang sabi nga pala sa 2 Timothy, no? Gusto ko makita natin dito yung ganito ang mga katuruan na lalabas. For the time will come when men will not put up sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great numbers of teachers to say that what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to the myths. Kaya maraming maloloko itong mga nagkle-claim na sa kanila na ito nandito si Kristo. Maraming magkle-claim sapagkat alam po ninyo ang ituturo nitong mga religions na ito ay yung mga turo na gustong-gustong mapakinggan ng mga tao. Okay? No wonder marami ang mga sumasamba sa El Shaddai. Why? Sapagkat makikita po natin ang kaganda ng mga teachings doon, puro blessing. Tama po? Okay? Bihira sila magturo tungkol sa galit ng Diyos. Bihira sila magturo tungkol sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Ang parating tinuturo ay yung gusto ng tao na kayang ibigay ng Diyos. Okay? Sa mga demand ng Diyos, hindi masyado nabibigyan na ano. Kaya ano po makikita po ninyo, mga tao talaga pumuntahan doon. O gusto mo makapunta, magkaroon ng visa, punta ka sa El Shaddai. Okay? Gusto mo magkaroon ng pera, ganyan. Okay? Sabi na salita ng Diyos, tingnan po ninyo.
these teachers will teach kung ano yung gustong pakinggan ng mga tao. Kaya itong mga taong ito, of course they will come. Eh dito, ito yung walang masyadong demand. Eh sa Diyos din naman, Biblia rin naman ang hawak nila. Okay? Kaya kung hindi tayo magiging matalino, mga kapatid ko, you will be deceived. Kaya ang warning sa atin ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, ang kausap po niya rito, mga disipulo niya, sabi niya ganun, huwag kayong padadaya. Kaya kung ayaw mo madaya, kinakailangan nagbabasa ka ng Bible. Kinakailangan inaaral mo ang Biblia. Sapagkat kung hindi mo inaaral mabuti ang Biblia, ikaw po ay matadaya sooner or later. Amen? Okay? Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, maraming ganyan. They will just stray away from the truth and turn aside to myth. Mga bagay na walang katotohanan, myth. Okay? Mga haka-haka, mga sabi-sabi. Doon sila maniniwala. Kaya, praise God, sapagkat naniniwala po ako mga kapatid. Okay? Kung kayo po ay talagang mayroong tamang relasyon sa Panginoon, yung Biblia kapag inaral mo, mauunawaan mo mabuti. Isang bagay na sa nakita ko sa patutuon ng mga kapatid natin kanina, ay binigyan tayo ng kasiguraduhan na naman mangyari. Kagaya namin po ng Sterloy ninyo, Sterloy po ninyo talagang as in, talagang takot na takot siya. I mean, ako rin po, for the first time, that's the most terrifying experience that I ever had in my 22 years of stay in Japan. I mean, hindi po ako nakaranas ng ganong Okay? Actually, hindi lamang po ako, buong Japan, dahil hindi po sila nakaranas ng 8.9 magnitude. Okay? Sabi nga po nung isang kita ko tonay des. Okay? Hindi pa nila narinig yung ganong sa Japan. Okay? At sabi nga ng maraming mga tao na talagang akala nila yun ang katapusan. Praise God, no? Sabi ng alam po ninyo, I praise the Lord sapagkat nangyari po sa atin at nangyari na experience ko yung ganong katindi. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung kailan lang naglilindol sa iba't ibang bansa, hindi ko pinapansin yung mga bagay na yun. Okay? Dahil, who cares? Talaga naman lumilindol. Pero nung nalaman ko at na-experience ko ang tindi, okay, ng earthquake, at hindi lang earthquake ang pinaranas sa akin ng Lord, mega earthquake. Okay? Alam po ninyo, doon ko naunawaan na kinakailangan ko ng Panginoon, kinakailangan ko ng i-share ang muli mong pagbabalik. Iba po kasi nasa isip ko dahil may series ako ng preaching, right? Okay? Pero kinakailangan na maunawaan ng bawat isa. Para, kung ano man ang mangyari sa mga susunod na araw, mamayang gabi o bukas. Dahil sino ba makakapagsabi nung Biyernes mangyayari yon? Okay? Sino ba makakapagsabi yon? At least, malinis na ang aking kamay na nasabi ko kung ano yung dapat na bagay na ipasabi sa atin. Yung gustong ipasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Okay? So there will be deception. Second, okay, sabi ni Lord, there will be a widespread violence and warfare. Binasa natin kanina yung verse 4 and verse 5. Basahin po natin yung verse 6 at kalahati ng verse 7. Sabi po ni Jesus Christ po nagsasalita rito. Sabi po niya ganito, you will hear wars and rumors of wars. But you see it that you are not alarmed, such thing must happen. Sabi ni Jesus Christ dito, una, dapat gumaunawaan na mayroong darating na maraming katuruan. Kasi during the time ni Jesus Christ, wala namang masyadong maraming religion.